Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Worth of flood control projects, Mr. Jonathan Tirante donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. His company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos among many others. Napakalupit po no? Parang talagang easy money po mga reaction no? Magdodonate ka nung panahon ng eleksyon, kakamada ka naman pag nanalo na si BBM. Naku, mga kareaksyon. Bilyon po mga kareaksyon. Hanggang kailan natin matitiis at hanggang kailan natin lulunukin ang mga ganitong sistema na dala po ng isang presidenteng bangag. So what? We'll just ignore all of that. Any person or company cannot donate if that company or person has an interest in a contract with government for construction or infrastructure projects. Bakit kayo gumagawa ng distinction na wala naman sa konstitusyon? Takot ba kayo kay Romualdez? Dagdag na lang kung talagang nakakatanggap sila ng mga blessing from Romualdez. Allegedly. Ignored those rulings and carved a hole in the Constitution. This country has been stuck for decades trying to pass an anti-dynasty law. The members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years. Yeda Romualdez, who is now serving her 4th term in Congress. How the fuck did that happen? Now, she joins her husband, Martin Romualdez, and their son, Andrew Julian Romualdez, Tingog Party List's first nominee. Comelec has just created a new breed of dynasty. Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sauces ng mga politiko. Doon nga lang sa mga naka-upload sa Comelec website mismo, ang dami-dami ng kaduda-duda Yung NUP, walang nakalagay dito na natanggap na donation. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Talo pa sila ng Kabataan Party List, 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. Wag ka! Ang Akbayan, walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest sauce? Now back to Escudero, Lubiano, and the 30 million peso donation. Is this true? This country is drowning in so much noise. Spin after spin after spin, misdirection, rage baiting, unfounded talking points, all designed to confuse a public that is already stretched thin and just trying to stay afloat. Kahit saan ka tumingin, someone is peddling a narrative instead of explaining the truth. And the people who need clarity the most end up getting manipulated. Idol ko na po ito mga kareaksyon. Napakalupit po nitong magbibigay sa atin ngayon ng magagandang reaksyon. Grabe po ang kanyang mga revelasyon dito. Panoorin po natin mga kareaksyon. Hindi po ako makapaniwala na nag-e-exist po itong napakagandang dilag na ito pagdating po sa political point of view at pagdating po sa pagbibigay ng kanyang mga opinion. Napakalupit po. Panoorin po natin. Instead. Nakakagalit na po kasi, ang daming naghihirap, ang daming mga lumulubog sa baha.
Tapos yung mga tax natin, ninanakaw lang nila, pinagpapasarap nila sa kung ano-anong mga luho nila. And it does not help that this country has no shortage of self-proclaimed political analysts who talk with so much confidence. Paano kayo nakakakuha ng mga ganitong proyekto? Gumagastos ng mga 5 billion pesos tapos hindi yung maayos-ayos tong flooding problem natin? People want to know the truth. Pagod na ang ating taong bayan sa ganitong panloloko. Kaya cheese, okay, umayos-ayos ka please. Ito po, mapapanood po natin yung mga political analyst daw ng mga pinklawan-dilawan na ngayon ay talagang kahinhimod ng tae, wetpack sa mga suka. Sige, kain mga pinklawan-dilawan, mga walang prinsipyo. Yeah. Akala mo, yung opinion nila, ebidensya. Tama. Why are you focusing on me? Why are you focusing on the 1%? Parang halata kapag affected siya eh. Kasi di ba, ang first time niya nagpa-press con na mukha siyang affected, no? Even if he will deny it, inom siya ng tubig noon. Ang problema ni Senator Cheese, hindi niya yata alam, Senate President siya. Kaya siya nauna. Basta sinabi ko, totoo yan.